Ngayon ay ginugunitan natin si Santa Agata, dalaga at martir. Siya ay ipinanganak noong 3rd century sa Sicily, Italy, sa isang mayamang pamilyang Kristiyano. Mula pa sa kabataan, pinili niya nang ialay ang kanyang buhay sa Diyos at mamuhay sa kalinisan at pangako ng lubos na katapatan kay Kristo. Sa kabila ng kaginhawaan na maaari niya sanang matamasa, ang kaniyang katapatan ay naging dahilan ng matinding pang-uusi. Sa panahon ni Emperador Decius, tinangka siyang pilitin ng isang pinunong Romano na talikuran ang kanyang pananampalataya at dangal. Nang siya'y tumanggi, dumana siya ng matinding pagpapahirap at kalupitan. Ayon sa tradisyon, siya ay pinahirapan ng labis dahil sa kanyang paninindigan bilang dalaga na nag-aalay ng sarili sa Diyos. Sa kabila ng sakit at paghihirap, nanatili siyang matatag sa kanyang pananampalataya hanggang sa kanyang kamatayan noong 251 AD. Kaya't kinikilala siya ng simbahan bilang isang martir. Ang pagkamatay ni Santa Agata ay hindi pagkatalo, kundi tagumpay ng pananampalataya. Ipinakita niya na ang katawan ay maaaring pahirapan, ngunit ang kaluluwa na nakakapit sa Diyos ay kailanman hindi matatalo. Ang kanyang buhay ay nagpapatunay na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pananampalataya. At ang tunay na kalayaan ay ang pananatiling tapat sa konsensya at sa Diyos. Kahit pa ang kapalit nito ang sariling buhay. Sa pananampalataya, si Santa Agata ay huwara ng kadalisayan, katapangan at ganap na pagtitiwala sa Diyos. Siya ay paalala lalo na sa mga kabataan na ang kabanalan ay posible, anumang edad at kalagayan. Sa paggunita natin sa Kanya, inaanyayahan tayo manindigan sa katotohanan, igalang ang dignidad ng bawat tao, at manatiling tapat kay Kristo kahit sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Naway sa kanyang panalangin, palakasin tayo ng Diyos upang manatili tayo mga tapat na mga saksi ng kanyang pananampalataya sa mundo. Santa Agata, ipanalangin mo kami.